Hi Libra, May 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Libra, ngayong bagong buwan ng Mayo, anong kailangan gabay ang marahil dapat nating maiparating sa kanila? Sa taong nakikinig ngayon, Libra, message. Libra, guidance, advice para sa taong ito. Message po. Mensaheng gabay, ayan, para sa mga Libra. Energy check tayo. Libra, tumatalon-talon ba? Sa isahin natin. The Ace of Cups ay narito. The Fool. Seven of Pentacles, reverse. Four of Cups, reverse. The Empress. Baba natin, di pantay Moonchild. Kayo na yan. Empress card. Sign of Libra. Nine of Wands. Okay. So, unang-unang pumapasok dito. Una kong napuna, ay yung ilang alalahanin. Ay, unahin natin yung ilang isipin. Parang masyado kayo nagiging seryoso or in a way, ay dito talaga yung maaaring maging focus nyo this month or ngayon pa lang, daman nyo na. Tayo ay general reading Libra. Just only take what resonate. Kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. Depende na kung saan kayo higit na nag-iwan talaga ng prioridad. So, just only take what resonate. Okay? Unang-una ay tungkol po sa pera. Okay? May ilang isipan dito na for some of you, parang hindi siya nagiging madali. Parang may ilang pataob dito na baso. Pataob na baso. Ace of Cups, Four of Cups. Parang, yes, hindi to marahil. Patuloy kayong kumakapit, hindi kayo sumusuko, or pinaka-advice yan na dapat yung marinig. Pero, yung Moonchild, ginagawa ko lahat. Binibigay ko lahat yung energy ko sa trabaho, especially para mapaangat ko ito, yung kagandahan, the Empress, yung kayamanan. Ayan, dyan po yan sa barahan na yan. But at the same time, parang palabas ang ilang situation. Again, general reading. Kung ilan Moonchild, okay naman ako. Parang sobra-sobra pa nga. Then, definitely, maybe this is only a message, a reminder na papaangatin nyo right now, this month, yung tamang responsibility kung paano nyo po pinanghahawakan ang inyong money. Okay? Kumbaga, hindi ito something, kasi para sa ilan baka happy-go-lucky. I mean, kailangan dito ng plano sapat na plano. Unti-unti, Seven of Pentacles, kasi parang kinukulang kayo doon sa, kung nanaisin gumawa kayo ng planner, or journal, or yung mga, kumbaga, hindi naman sa babaliwalain nyo yung mga personal na kagustuhan, the Empress card, yung mga gusto nyong bilhin. Pero right now, paangatin yung practicality. Hinayan, wag magmadali, wag mainip. Kumbaga, ipagsasantabi nyo lang muna yung mga gusto nyong bilhin, personal na kagustuhan. Hindi sa hindi nyo deserve yun, lalo pat ito, nagsisikap nga. Pero right now, this month, okay, month of May, hinay. Pag-aaralan kung kinakailangan, especially usaping pera. Okay, ito yung unang umaangat dito sa aking pakiramdaman. Other messages. Pera pa rin tayo guys. Kasi maaring meron kayong ilang kakulangan na pinupunan, ilang babayaran. Reversal po tayo every time. Pwede itong sa'yo or sa ibang tao sa iyong paligid. Yung ilang loans, yung ibang bayarin, ayan. Expenses, bills na normal Moonchild. Lahat tayo humaharap dyan. Pero, ayun lang. Wag kayong, kumbaga, yung pressure nandito Isa-isa lang. Take it easy. Take everything one day, one step at a time. The Seven of Pentacles, sapat na plano ang aking nakikita dito. Merong something, the Fool, the Ace of Cups, new beginning. Actually, meron tayong darating na new moon. Tama ba? Sandali.
Oo. Astrologically speaking, ipapasok ko 'to, sobrang mag-a-apply 'to, guys. Meron tayong new moon ngayong end of April. New moon. So, may new beginnings. It will highlight your 8th house of finances. Financial matters. Sobrang mag-a-apply sa ilang bumagsak na baraha sa'yo. So, may bagong simula. Yes po. Yes, merong kailangan tapusin, merong mababayaran, claim na natin yan, merong mahaharap, or kayo itong mababayaran, meron at merong papasok na pera. 8th house of other people's money ito. Napakalawak na 8th house, guys. Pwede itong mag-apply sa, kung kayo itong meron talagang nangangailangan, dahil nga, meron kayong gustong punan. Yan, yung ilang baso na pataob eh. Oo. So, meron sa 8th house, astrologically, ipapasok natin, so mapasok ang bangko, paglo-loan na na-mention ko. So, meron at merong solusyon, resolution, hindi kayo mawawalan. Kailangan lang papangatin yung tamang diskarte po. Kung paano nyo magagampanan or maharap itong ilang ganap na ito. If ever lang naman mag-apply. Pero sabi ko nga kung sapat naman at hindi kinukulang, very important pa rin na maghinay-hinay. Okay? Lalo pa bago. May something bago. Hindi sa hindi magiging okay if ever merong bagong investment or bagong proyekto. Hinay lang. Kung kailangan yung tumugon or humingi ng pagpapayo sa alam yung higit na makatutulong professional, financial advisor, gawin yon. Diyan po pumapasok yon sa 8th house. Okay? Kasi baka meron kayong hindi makita, lalo parang may exciting ganap. Okay? Again, hindi sa hindi magiging okay, pero very important na. Kasi kapag excited tayo, ang daming feelings dyan. Andyan yung wala ka ng pake, wala ka nakikita sa daan, hindi mo makikita yung ilang sitwasyon kasi nga, focus ka lang doon sa gusto mong makita or matanggap na resulta. So, gabay rin ang kailangan. Okay, yun lang naman. Pero about sa money, sobrang, ang ganda nun, 8th house sa inyong, new moon sa inyong 8th house, may solusyon, new beginnings when it comes to your money sector. Natuwa naman ako. Pagkatingin ko, meron nga pala tayong new moon this end of April. So, sa mga susunod na linggo nyo, ito mararamdaman ngayong May. Okay. Other messages. Love life tayo. Love life. This time, baka meron akong may apply kasi. Check ko si Venus, kung hindi ako nagkakamali, ay nasa mga Pisces pa rin. Oo. Libra. More on self-care tayo, ha? Ayan na naman sa self-care, self-love. The Ace of Cups kasi reverse. Baka sa dami ng isipin nyo, trabaho, pera, yung love life na kaligtaan na. Pero hindi, meron. Meron na i-impress sa inyo. Merong umaangat ang inyong pagiging magnetic. Yung aura nyo, yung charm nyo. Sa kabila ng parang stress ako, moon child. Parang hindi naman totoo yan. Pero hindi nyo pa man yan ma-realize. Ayan, balance. Nakikitaan pa rin kayo ng galing, ng kagandahan, kakisigan. Yes po. Pero, syempre, physically, mentally, emotionally, very important to listen to your body, guys. Kasi baka sa dami ng ganap, baka nakakalimutan nyo na yung ikaw. May ilang challenge po, may ilang bigat akong nararamdaman dito. So, pahinga rin pag may time. Okay? Magpaganda, baka o mga si Empress dyan, kasi kailangan yung mapaangat lalo ang inyong mga kagandahan. Magpasalon, magpaganda, magpaspa, mag-relax din pag may time. Ito yung umaangat na messages para sa inyo. May 2025, Libra.